Maiba tayo mga madam sir, no? So ito yung pinag-uusapan talaga na papanahon sa ngayon, no? So ito yung kumbaga laman ng mga balita, no? Laman ng social media, no? So mga madam sir, ito, no, makabuluhang usapin sa panahon nga po ngayon, no? Talaga ng mga controversial kumbaga nga po, no? Okay? So maiba lang, no? So dako tayo sa ganitong klase ng reaction video dito nga po sa issue ng DPWH or mga contractor nga po, no? Okay? So di kinaya ni Diskaya ang tito ni Vico Sotto. Grabe Rhyming and multis nandito Di kinaya ni Diskaya, tito ni Vico Sotto. Tito Sotto na, tito pa ni Vico Sotto. Ang angas ng title nito, repa, no? So okay. So shoutout sa uploader nito kay As Teacher Popong. Shoutout sa iyo. Gamitin ko lang yung pinakang video mo nga po, no, para magawa ng reaction video. Etong usapin na talaga ng mga napapanahon, no, makabuluhang issue na nangyari nga po dito nga po sa ating bansang Pilipinas. Okay, so mga madam sir, mga repapits, i-play na agad natin to. Gusto kong panoorin to. Yes, here. So, pwede po bang Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo? Kailan po kayo unang nagkaroon ay napanood sa television, no? Ito yung vlog nga po, no, vlogs ni Julius Babaw na nga po, no, pinakang pinopoint ni Sir Tito Sotto nga po. Mission na sinasabi ninyo. Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? No? Grabe, laki. Good morning po. Billion po. Kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi lang billion po, ganun pa yung pagkakanan niya. Kasi yun yung narinig ng sambayanan, no, sa vlog nga po. Yun yung pagkakasabi niya, no. Tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi lang hindi naman nakakaangat ng araw. At tapos sabi niyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? Grabing laki. Hindi may tanggi kasi. For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. So parang lumalabas dito, sinasabi ni Diskaya, no, na edited yung video na napanood natin na yun kasi nga na-mention yung DPWH. Tingnan natin. Local government as well as private po. If I may... with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? I will just reserve some of my questions later to give way to the other senators here. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano yung sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO, so bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan?
Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the permission, you haven't completely divested all your interest in that Before we particular company? continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank you. Answer. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. According to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Wala na po ako. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest Yun pala kayo, yun. sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak pa rin. Di, Kamag-anak pa rin. Kayo pa rin yan. Yun na nga, no? My father was a contractor before. Nangongontrata rin Pero siya? yes po, Nangongontrata for, rin sa for DPWH? LGU po. LGU, and then ako I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? Yan na. He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo? Pero kasi, di ba kung tutuusin, ano, pag mga ganyan, sabihin na natin nagkatrabaho sa ibang bansa, masahod ka ng 100,000, di ba? Parang, para ipakita yung mga ganong, ano, no, mga ganong mga investment mo, yung mga sasakyang ganong kalalaki, kalaking halaga. Di ba? Parang talagang maka-question kasi, no? Kumbaga, dahil na rin kasi sa kanila, kaya nandito to ngayon sila, no? Kaya sila iniimbestigahan ngayon dito nga po sa Senado. Kumbaga, hindi mo may sisi ang taong bayan na ganyan yung kalaki yung bahay mo, ganyan kalaking halaga, no? Kamahal yung mga sasakyan mo. Tapos may issue ng ganito, talagang hindi pa pwedeng hindi ka maimbestigahan, no? Kaya kumbaga sila parang ano sila nahuli sila sa sarili nilang bibig. Parang gano'n, no? Parang nabingwit sila, no? Kumbaga dahil sa mga pinagkasabi nila doon nga sa napanood nating vlogs nga po, is talaga namang kaya dito sila, no? Dahil sa kanila din, kaya nga po sila ay naiimbestigahan. Parang private contractor sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa DPWH? Yan na. Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. Alright, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes already. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, Bato. very clear man yun sa video na sinabi mo. Ayan na. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na Ayan kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yun, yun na nga. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, Parang, nag-start kami with DPWH. hindi sure. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero So 13 years. 2025, tama.
started with DPWH. We started with joining biddings, pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make Siguro. sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon. Up to now, you own these 9 construction companies. Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? 12. DPWH. Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? 3 years. Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the Daming span pera of 3 niyan. years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark. Give me a ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. I'm not Siguro. sure. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sobra kasing Sa dami. loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. O ano pa yung mga projects? Iba-iba. Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide Uy, po. grabe. Nationwide. Alright. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Meron. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts here in Metro Manila? Pinakamalaki. No po, outside Metro Manila ang marami. Where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Megos Project? Nako. Wala po. Sigurado ka? Opo, Yan, nanood definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Oh. Minimum totoo. Wala po Grabe, Jingoy, talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun? Yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, You know, but I if can... you come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here Nagalit pa si Jingoy. unprepared. Napagalitan na tayo. Napagalitan na. Diskaya. Come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. Grabe. Galit si Jinggoy. You are asking her to relate the 400. No.
Parang mahirap naman yata. Hindi. In 2022, I bidded for Tubawas yan. 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is Sham? just for Alpha and Omega po. What about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Kanina sinabi mo, ikaw may-ari ng Sham. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the Parang mangyak-ngyak na siya, representative of no? the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022. up to the present, as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan, ang na-award sa inyo, 145 Grabe. flood control projects. Napanalunan nyo yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? May follow-up Yes, ka sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. All right. Kasi based on your... Una sa lahat, we would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na ibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, mayroong guni-guni, mayroong ghost, mayroong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH, pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So lately yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Oo, grabe. Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po. Yes. 9 years. 2016 onwards. In 2017, how much did you pay the BIR on your income tax? Binabayaran. Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license
was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built. Okay. Yan so mga Madam Sir, mga repa, no? So grabe, no? Ginisa dito nga po sa Senate hearing, no? Si Diskaya. So yun, grabe to. Subaybayan natin to, mga Madam Sir. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta nitong hearing na to, no? So sana naman magkaroon ng magandang resulta, no? Base nga po dito nga sa napanood natin na bilang tayo yung mga mamamayang nagbabayad ng buwis, no? Na talaga namang nakakasakit sa puso na makikita mong ganito yung mga nangyayaring marami naghihirap tapos sila ay talaga namang nagpapakasasa sa kayamanan nila nga po. Okay, so yun, salamat sa panonood sa inyo lahat. Thank you so much. Hanggang sa muli, bye-bye.